Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na sino si Jesus at si Arius o Arianism, at ang Bible verse natin ay Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga bang kahulugan ng Arianism. Arianism is a 4th century heresy name is after Arius that denies the full divinity of Christ, teaching that Jesus was created by God and therefore not so co-eternal or the same substance as the Father. Sasabi rito ay kay Ariel, founder of Arianism, ay tinuturon rito na si Kristo ay hindi Diyos bagkus ay gawa lamang ng Panginoong Ama at hindi niya kapantay ito. At para sa ating Bible verse of Philippians chapter 2 verse 6 to 7, who being very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. At para sa ating unang teaching, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Sasabi rito na si Kristo ay isang Diyos o kapantay ng ating Amang Panginoon sa langit. Pangalawa, a proper understanding of the Trinity guards us against false teaching. Sasabi rito na kapag ating naiintindihan na ang Diyos ay iisang tao na may tatlong persona, ay hindi tayo mahuhulog sa mga maling katuruan. Kaya dapat lamang na tayo ay pag-aralan ng Biblia upang hindi tayo madaling mahulog sa mga maling katuruan. Pangatlo ay the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Sinasabi rito ay para tayo ay maligtas, kailangan natin na mamatay. At si Kristo lamang nakakagawa ng nagkatawang tao siya upang matay, upang magkaroon ng kaligtasan ng bawat tao sa mundo. At para sa ating application ay unang-una, be discerning about teachings that diminish Christ, deity, and humanity. Sasabi naman dito ay maging aware tayo na si Kristo ay isang tunay na Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa langit at namatay upang iligtas ang sanlibutan mula sa kapahamakan at kasalanan. At sa pamamagitan nito ay mahalagaan o madidepensahan natin ang ating pananampalataya mula sa mga maling katuruan. Kalawa ay acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. Sasabi rito na dapat ay naniniwala tayo kay Kristo, isa siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi lang man dapat kalahati o iba pang kailangan buong ating paniniwala natin sa Kanya na nagkatawang tao siya. Isa siyang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa langit, namatay upang iligtas sa mga tao mula sa kapahamakan o mga kasalanan. At panghuli ay ang learn from the church history as the church is guided by the Holy Spirit. Nasabi rito ay dapat ang mga simbahan na ating sasambahan ay dapat lang na makitaan natin ng kasaysayan ng simbahan mula sa mga apostol. Pamamagitan nito ay nakakasigurado tayo na ang simbahan na ito ay ginagabayan ng mga Holy Spirit, at maiiwas tayo sa mga maling katuruan. At dito na nagtatapos ang aking daily devotion, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at maraming salamat sa panonood. To God be the glory.